enforcer ng administrasyon. Ganyan nakilala si former PNP Chief General at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III. Mula sa pamumuno sa kapulisan ng bansa, ngayon haharap naman siya sa isa sa mga pinakamabigat na problema ng mga Pilipino sa araw-araw, ang trapiko. Isa sa unang inilatag niyang solusyon ang 5-minute response policy sa mga traffic accident sa Metro Manila. Sa puntong ito, kasama po natin live mismo dito sa studio ang ating MMDA GM, Nicolas Torre III. Magandang tanghali po sa inyo, General. Thank you for joining us. And finally, ang hirap mong ligawan. Wow! Buti nakamit ko na ang matamis mong oo, sir. Hindi naman. Baka hindi lang nagkakasundo ang ating mga sa schedule. Napakadami mong ginagawa. Sisihin na natin ang mga PA. Para But thank you for coming. Ang dami nating pwedeng pag-usapan, pero unahin ko po itong inyong bagong posisyon at ang inyo pong unang gustong ipatupad sa MMDA. Realistic ba talaga yung 5-minute response policy po dito sa atin sa Metro Manila mismo? ay, madali ho yun. Madali ho yun. Kasi sa totoo lang, andyan naman ang mga tao natin. At na-dry run na namin, and it's just a matter of formally launching it and offering it to our kababayan sa Metro Manila na just dial Metro Base 136 and then we'll be there with you in 5 minutes. Okay, sabi niyo po nasa dry run na kayo. Kamusta? Ano yung mga nakita niyong posibleng maging problema para matugunan nga yung isang aksidente o yung isang pangangailangan ng isang motorista within 5 minutes? At paano kayo nag-adjust? I-clear ko ang MMDA ay hindi sa lahat ng kalsada. Apo. Meron lang tayong circumferential roads at saka yung radial roads natin. Plus ang Quezon Avenue, Rizal Avenue, at saka yung Osmeña Highway. Okay. Sa mga areas na yan, nandyan ang mga traffic enforcers natin, nakakalat na, strategically located. Ang magiging problema lang talaga dyan, minsan siguro, pero ngayon sinusolusyonan na namin. Communications lang. Pag maitawag sa amin sa MMDA 136, ang request for assistance, may bato lang namin kaagad sa ating mga enforcers on the ground yung lugar para makapag-responde sila. 5 minutes, kayang-kaya natin yan. Paano ho tinanggap ito ng mga tao, ng inyong mga tao sa MMDA? Meron nung sinabi nyo po, nung inilatag nyo na, let's do this within 5 minutes. Parang yan yung 3-minute response nyo nung bago kayo nawala sa PNP. Hindi ba nila sinabing, Sir, General, parang suntok sa buwan yung gagawin natin? Actually, hindi. Kasi tinatanong ko nga sila Unang tanong ko sa kanila, meron bang lugar, halimbawa sa EDSA, may lugar ba sa EDSA na pag may aksidente, hindi makarating ang ating enforcer? May maisip pa bang lugar na sa stretch ng EDSA na walang MMDA enforcer? Meron, wala Lahat nandun Okay. Magkalapit lang So, essentially, kahit gaano ka-traffic yan, kung lakarin yan or motorsikluhin yan, napakalapit. Like, dikit-dikit naman ang bawat carousel, meron tayo. Bawat train station, meron tayo. At sa mga major intersections, merong personnel ng MMDA. So at lahat yan ay covered ng CCTV camera. So you're saying, General, meron po tayong enough na tao at gamit kung sakali man Yes. po? Or kailangan pang, nakita niyong kailangan magdagdag pa ng mga ikalat na tao po na enforcers? Sa ngayon ay siyempre, lagi na mga resources kulang Pero sa ngayon, enough. We have enough to deliver on our promise. Ang kasunod kasi niyan, ng 5-minute response na makarating ang ating mga enforcer, in 10 minutes, gusto natin na kung ano man ang bara na na-create ng aksidente na yan, maitabi na. So, pagkatanggap namin sa 136 ng tawag, simultaneous na tinatawagan namin ng enforcer for their response. Pupuntahan nila sa ground kung nasaan yung banggaan na yun. At pagkatapos, sabay na, nire-review na ng ating command center ng Metro Base ang CCTV at kung nakuberan ng CCTV yung insidente, which is very likely na makukuberan yan sa dami ng camera natin, i-extract na namin ang clip, hihingiin namin ang kanilang mga cellphone numbers, at pagkatapos ipapadala namin sa kanila through their Viber account, through their messenger, kung ano man ang ginagamit nilang messaging app na pwede kami magpadala ng video. So that, pag hawak na nila yung video,
huwag na sila mag-usap sa gitna ng daan. Tumabi sila, doon sila mag-usap kung kinakailangan mag-usap pa. So, ang pinaka-key dito, yung system. Yeah. Ano, dapat smooth yung Yeah. system and communication. Yes. So, yun, planchado na. Kaya kahapon, last part kahapon, yung kinausap ko lahat ng mga traffic sector heads namin. Alas 6 ng umaga kahapon, nag-meeting na kami sa command center. Tiningnan namin ang aming capabilities, ang mga CCTV namin, ang mga radyo namin. So, pinag-usapan na at naklaro na ng bawat isa ang kanilang mga task na sa bawat sektor, pag may nangyaring insidente, ito ang responde. Sabi nyo nga, nandyan palagi na may minsan limited talaga ang resources. Kung meron kayong maibibigay, kung meron kayong wish list, ano yung pinaka number one na ang ganda sana kung meron lang nito, mas magiging mabilis ang inyong pagtugon? Sa ngayon, wala akong masasabing Okay ganyan na. sapagkat andyan na, may CCTV kami, may radyo kami, andyan ang sasakyan, kumpleto na eh. It's just a matter of maximizing yung limited resources na yan. Dahil pag dinagdagan pa, edi lalong mag-iba. Tataasan din natin ang standard at tataasin natin ang delivery expectations ng ating mga kababayan. Kasi they deserve it. Kailan po ipatutupad? Kailan nyo nakikitang pwede na itong yung rollout po nitong 5-minute response? Tingin ko middle of February, i-announce na namin yan formally na ito, expected nyo na kaya namin gawin ito para sa inyo. Hindi naman ho ba, sinasabi ho kasi po na ng iba, hindi ho mawawala ang kritiko, General Torre, na masyadong police style daw yung approach na ito. Hindi naman. Actually, ang traffic management kasi, hindi yan enforcement lang, hulihan ng hulihan lang, gaya ng expected na dahil pulis nga ako. Alam niyo, tatlo yung major components ng traffic management: engineering, education, enforcement. Nandyan tayo ngayon sa... Tapos, ang engineering na yan, magbe-base pa yan sa environment. No? So, nung few days ago, may lumabas na study ng TomToms, yung gumagawa ng GPS, at saka nagsasabi na ganito ka-congested ang traffic natin, ganito ka... So, those are the data na mga kailangan natin. Tapos, meron kaming tie-up sa UP. Courtesy call ako kay UP President Jimenez. At ikinonect niya kami sa NCTS, National Center for Transportation Studies. At sa NOAA, Project NOAA, yung National Operational Assessment of Hazards. So, magkadikit kasi magpipinsan kasi ang mga problema na yan baha, traffic, at saka yung garbage. So, hindi naman ibig sabihin na gusto namin ang 5 minutes response, pangpulis na kaagad. Hindi. Pinag-aralan natin yan. Unang-una, ano ba ang kailangan ng ating mga kababayan pag may nangyaring insidente sa daan? So, dapat marespondihan sila ng kahit sinong kawani ng gobyerno. Nagkataon sa Metro Manila, dyan sa mga kalsada, pinaka-visible at pinaka-kalat yung ating MMDA. So, kami ang magre-responde para sa ating mga kababayan. Pero hindi ibig sabihin na pulis ka agad. Hindi, ibig sabihin nun, ang gusto namin doon is overloaded na nga ang kalsada, flowing yan, mabagal because of the overloading. Pag may banggaan dyan, lalong magkaroon ng traffic conflict. So, gusto namin na mabawasan ka agad, umaalis ka agad, yung impact ng traffic conflict na yan. Sapagkat may studies kami na pag may nagbanggaan at isang lane ang nawala sa 4-lane road ng EDSA, in just 15 minutes, ang haba na ng magiging traffic at mag-slow down ng ilang percent ang travel speed. So, pahirap ulit sa ating mga kababayan. So, the least that we can do right now, dahil andyan naman kami sa EDSA at nakakalat ang ating mga tauhan, gusto natin to keep things flowing at walang traffic conflict na mangyayari, even pag may mangyari namang untoward incidents. So, we minimize the number of time, the amount of time that these conflicts exist. May bentahe ba yung dati yung pagiging police general po dito sa bago nyo ninyong posisyon? Though sabi nyo nga, 3 bagay yan, Nandyan yung enforcement, Yeah. na ho yan. Yung engineering and education, challenge ba? Or when they offered to you yung posisyon, inisip nyo ba na, kaya ko ba to? Well, kung engineering lang, 3 taon ako sa Mapua.
Kung education lang, may MAED ako. Oh, yeah. So, may master's in education ako. Hindi, pero other side yun. Yes, yes. No, pero nagagamit natin. Kasi, syempre, sa curriculum design, pwede ako talagang makakatulong ako sa ating mga units na gumagawa sa traffic education. So, ang sa akin lang is, this is an interplay of a lot of things. Pero ang pagtingin ko kasi, ang tanong mo kung nakakatulong ba ang aking background bilang pulis. Itong trabahong to, frontline delivery of government services to itong ginagawa ng MMDA. So ang pagtingin ko lang yan, very simple It's just a matter of personal and logistics management at saka command and control. So I think may advantage ang pagiging pulis ko, pagiging police manager ko dito sa trabahong ito. Maliban po sa pagtugon sa mga problema sa kalsada, nasasako po ng MMDA. Minsan kasi marami pa rin po mga kababayan natin, basta traffic, basta aksidente, kahit nasa ang parte sila ng Metro Manila, iniisip nila kasi MMDA po ang tutugon, hindi po ba? Okay, maliban po dito sa 5-minute response policy, GM, ay ano pa po ang pinaplano nyo o inilatag nyo sa MMDA, paano patutugunan yung ibang problema natin, kagaya nga po ng basura, ng baha sa Metro Manila? So in-anticipate na natin this year na may parating na, Mayo, magsisimula ng ulan So we have barely 4 months to prepare for it. So estero cleaning, sinimulan na namin, nagawa na namin sa Valenzuela last week at sunod-sunod na may nakaprogram na mga estero cleaning na gagawin namin. And then we also have sa long term, tinitingnan natin yung mga programs para ang basura naman ay magiging part magiging waste to energy na instead of landfill ang ating gagawin. So, tapos, ang basura kasi at baha is, magpinsan yan So, napunta na kami sa Project NOAA at tinignan na namin ang mapa. Nagkaroon na kami ng audit nung nasaan ang mga existing natin na mga drainage lines, mga network ng mga creeks, at tinitingnan din natin ang mga estero na nawala na dahil naging barangay hall na o natambakan na at nilagyan na ng building. So, yan yung mga sa ngayon ay tuloy-tuloy na ginagawa ng MMDA. Ano po ang gusto nyong, kaupo nyo pa lamang naman, pero yung gusto nyo pong makitang pagbabago o yung dream nyo na pagbabago bago kayo iwan itong pwestong ito bilang GM ng MMDA? Well, gaya ng mga nauna rin sa akin at saka under sa direksyon ni Chairman Artes, gusto natin na ang MMDA maramdaman ng ating mga kababayan at makita nila na dito sa Metro Manila may isa silang ahensya na pwedeng sandalan together with the their respective local government units na mag-deliver ng mga services na araw-araw ay nakakaapekto sa ating mga kababayan. Iwanan ko na po yung isyong yan. Ito po, General Torre, pagpasensyahan nyo na, hindi ko pwedeng hindi itanong. Lalo na po ngayon nga, ngayong araw, iginawad na po ang 4-star General kay General Nartates bilang PNP Chief. At naroon pa rin yung issue ng, retired ka na ba talaga? Kasi pag retired na, wala na yung 4-star General. Ano po ang inyong reaksyon dito nga sa paggawad na ng palasyo kay General Nartates ng 4 stars? Can we discuss this in another interview? Kasi sa ngayon, I don't have the data and hindi ko nga alam kung ano ang mga nangyayari sa parting yan because I'm so focused here in the MMDA job na ito muna ang ating tinitingnan. Ngayon ko lang din nandito ako sa studio nang mabalitaan ko yun. So, I really cannot comment on it as of the moment. Is this something na you want to discuss first with the President? Tingnan muna natin ang mga... Let me think about it, no? Let's just discuss this in another interview. Huwag kayong mag-alala, babalik tayo rito. Promise babalik yes, ka po. ma'am. Sa iba na lang, sige kung ayaw mo muna. Yun nga po yung optional retirement and even yung sinasabi ng iba ring officials na secondment, yun po ba ay na-plancha na or hindi pa rin? Huwag mo na rin. Huwag natin i-discuss muna kasi ang dami ng mga opinions yan. I don't think my opinion here will matter as of the moment. No? Iyan na natin sila mag-discuss yan. Yung ganito pong sitwasyon nyo na may mga issues sa iniwan yung ahensya, ang PNP, at ngayon may bagong posisyon po kayo.
Paano nyo binabalanse? Hindi ba naapektuhan din po yung trabaho ninyo? Sanay na ako sa mga ganyan. In the 34 years that I'm in the PNP, ay kasama na sa training yan eh. Grace under pressure, huwag kang maratel sa anumang insidente, so kung anumang mga developments. It's just a matter of, wala yan. It's just side issue lang yan at distraction lang yan sa aking trabaho ngayon sa MMDA. Na ampo na po ng ibang kritiko, ang sinasabi ay, bakit ganun ang trato? Bakit hindi malinaw? Bakit hindi diretso kayong kinakausap ng palasyo or ng iba pang opisyal na sangkot? And sa kabila noon, tinanggap nyo pa rin ang another position sa government na bilang GM po ng MMDA. I am a technocrat. I am implementer of directives. And may directive na ibinigay sa akin, sumunod ako. Puntahan ko po ang usaping politika, hindi rin pwede mawawala yun, di ba? General Torre. Sumagi po ba, may nagsabi na ba sa inyo, nagparamdam na, 2028, maghanda tayo? Nako, lalong wala ako expertise yan dahil hindi ako politiko. Ako ay pulis. Ngayon ay general manager ng MMDA. So, politika, hindi ko alam kung paano ang trabaho na yan eh. Maybe may learning curve ako dyan, pero sa ngayon talaga, I'm just focused on the job that I'm given. Yun lang naman talaga ang purpose ko rito. Just deliver on the job. Ito ay isang trabaho na affects 14 million Filipinos here in Metro Manila. So, trabahuin natin. Sabi niyo nga po, you just deliver, trabaho, nakikita po yan ng tao, ano? Kaya hindi ko maialis na tanungin nga yung 2028 elections eh. Pero, General Torre, may nag-offer na po ba? May nagsabi lang, kahit na hindi nyo ine-entertain pa, pero may nagsabi pa na pwede kang tumakbo sa senador or mas mataas na posisyon. May nagpaabot po ba sa inyo ng ganon? Wala sa ngayon. Wala sa ngayon na talaga seryoso ha. Natural, siyempre mga kaibigan, siyempre mga kaibigan ko, mga kung sino-sino, well-meaning friends. Di ba? Palaging pwede ka nga maging Superman eh. So, nothing serious and really, hindi ako politiko eh. Pag-isipan ko muna kung kakayanin ko ba o gugustuhin ko ba. At the very least yan, ang tanong dyan, gugustuhin ko ba? After all these things, after working for half of my life in the PNP, and then eto na naman, another government position, gugustuhin ko pa ba na ituloy ang serbisyo na yan or retire and be with my family? So, mga questions yan na at the end of the day, sinasabi ko, hindi ako politiko, papasok pa ba ako rito? Diba? Kung ngayon kita tatanungin, kung kayon kakailangan magdesisyon, ngayong araw, open ba kayo na pumasok o tumakbo sa 2028? Tanongin mo ng asawa ko. Yun ang sagot mo. At saka, sigurado ko ang sagot niya, huwag. Hindi ako papayagan. Di ba? So, yun ang daming interplay niyan eh. Kaya napakahirap isipin, napakahirap pag-isipan sa panahong ito. 2 taon at mahigit 2 taon pa yun eh. Tsaka eto nga, ang kaharap ko, bukas may kumparensya na naman ako alas 6 hanggang alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. So, yun ang iniisip ko muna. So, for the record, bukas kayo sa usapin, pero hindi pa kayo makakapag-desisyon ngayon. Ako naman, hindi nga ako politiko, hindi ko naintindihan yung mga terms na yan, bukas sa usapin. Ano ibig sabihin nun? Will you consider it? I mean, you're not closing your doors. Talaga naman. Kung makadikdik dito sa TV5, ayoko na, uwi na ako. Hindi po. You're not closing your doors. Alam nyo, yan kasi mga major decisions, ma'am eh. It's really not something that you jump ng ganun-ganun na lang. Napakalaki. Parang si Dolphy nga rin yan eh. Takbo ka ng takbo dyan, kung manalo ka. Tapos hindi mo alam kung anong gagawin. Nagkaletse-letse ka pa. Okay na ang PNP mo. Okay na hopefully, maging okay ang MMDA. Tapos tumalon ka pa rito. Tapos hindi na pala okay. You are already promoted. Beyond your level of, you are already promoted at the level of your incompetence. Yun ang pinakamasamang mangyari. Di ba? Dito ka, okay. Dito ka, okay. Hindi ka pa rin nakontento. Dito ka.
level of incompetence mo na. So, anong kasunod nun? Bagsak ka. And it's really a major decision in life na hindi pwedeng knee-jerk. At saka, sabi ko hindi ako politiko eh. So, why should I think about it right now? I'm a technocrat. I have a job to do. I have a mission to do. And that's where I am. That's where I'm focusing on. Sabi niyo nga po, kung si Mrs. ang tatanungin, ang sagot niya ay, hindi. Hindi ako papayagan yan. Hindi ka papayagan. Saka takot ako dun. Speaking of your wife and your family, ito pong pinagdaanan nyo, no? Your exit and then pagbalik, kasama yan eh. Kasama po yan sa pagsiservisyo sa taong bayan. Kamusta po sila? Paano nila tinanggap? Ano po yung One story. pakiramdaman nila? Nung ako ay, paakyat ang karir. Galing RD Region 11, nilagay na CIDG. So, CIDG, 2-star. Nang Madoneng o Branks, ang ginawa ni Chief PNP Marbil is, 3 lang kami. So, ang ginawa niya is, kumuha ng isang representative from each family para magsalita kung ano ang kanilang experience na meron silang tatay na 2-star general. Panganay ko ang nagsalita, 24 years old. Laking mama, bodybuilder. Sa dinami-dami ng kanyang sinabi, at the end of the day, isa lang ang ending ang hindi makalimutan. Sabi niya, sa bagay, at the end of the day, isa lang naman maalala ko sa tatay ko. I grew up missing my father. Gusto ko bang ituloy yun? How did you Muntik akong maiyak feel? Hanggang ngayon, gusto ko maiyak eh. Pareho na tayo. Pareho na Iyak ang tayo. mga tao Lahat ng mga nandun na pamilya, iyak eh. Because those 3 families and all those policemen in attendance can actually relate to that experience. My God. Nag-iyakan tayong dalawa dito. Yeah. My son was born in October 2001. I went to East Timor in November 2001. 1 month siya. Nagkita kami 14 months later, naglalakad na siya. Sinundo ko sila sa airport sa Bali because they visited me in Bali. Dahil sa East Timor ako at that time. Naglalakad na yung anak ko na makita ko. And they grew up practically na we only see each other on the weekend. Chief of police ako ng Batangas. Sasakay sila sa bus. Kasi hindi naman tayo na hindi limitless ang gasolina. So, sasakay sa bus. Susunduin ko sila sa Grand Terminal sa Batangas. And then, doon kami sa rented house namin sa Batangas City for the weekend. And that will be Friday night. And then, Sunday evening, ihatid ko sila sa Grand Terminal. And then, they go back to Manila. Kasi dito sila nag-aaral. Nang nasa Mabalacat ako, ganun din. Nung nasa summer ako, mas matindi. Dahil monthly na lang kami nagkikita. Okay. Nung nasa Mindoro ako, that's the life of a police officer. Ganun siya naging ka-emotional. Sa simpleng ending na yun, na he grew up missing his father. Yeah. Ano yung pakiramdam? Ano yung pakiramdam nila? I've been wanting to ask this sa inyo eh. Kasi kaya lang ngayon lang nga tayo nagkita na, yun nga, after the exit, it wasn't a good exit. And even yung mga sa balita, sila na lang pagsasalitain ko, ano ang pakiramdam nila after that? Kasi kung ako yung anak, diba? Ganun na yung nararamdaman ko, doon pa lang, 2-star. Ito pa, binigay nyo na yung... Actually, sanay ang mga anak ko sa ups and down ng karir. Eh. Kasi ganyan talaga eh. Ganyan talaga ang karir na may pwesto ka, maya-maya, exit ka. Mabuti kung ang exit mo palaging papunta sa higher position. Hindi, may exit ka na, ang kasunod is floating. And then makakabawi ka, and then ganun ulit. Nasanay na sila, and yun nga. But how did you explain it to them? Kasi siguro kayo, alam nyo kung paano nyo tatanggapin. But sometimes, di ba, mas nasasaktan ng family members sa mga ganito. Yeah. So, Well, ang isang very lucky naman ako. Yung mga anak ko, hindi ko gaanong kailangang i-explain sa kanila ng one-on-one ang mga nangyayari because they understand. Ang isang anak ko, they're very intelligent. Ang isang anak ko is President's List sa Mapua. That's the top 4 of the Dean's Lister. So, siya yung
they understand perfectly everything at may access naman sila sa information. But did you see Pero- and feel na nasaktan sila? Nakikitang-kita na nasasaktan ng mga yan. At parating ka rin sa punto na pag ang pambawi ko na lang sa kanila na family time, bonding time. Eh, pag kami magbabanding time, hindi na nga rin kami nag-uusap na wala lang. At least magkasama lang kami. Watch TV, wala na papag-usapan na kasi I know they fully understand everything. May mga times lang na magtatanong, Daddy, ano bang nangyari rito? Ano nang trabaho mo ngayon? Ito, gaya nito. Hindi ka na ba pulis? Mga ganon. So, Anong sabi nyo? mga... Nung tinanong, Oh, yun, hindi ka na kita ba mo. pulis? Ayun. Paano? Paano sinabi? Kasi maging sila nalilito na. Privilege communication. Hala ko, makakalusot ako eh. Ayun na, doon na. Yes, ma'am. nung sinabi sa inyo na binigyan kayo inutusan kayo maging GM ulit ng MMDA, bagong posisyon, anong sabi nila? Ang Parang pinaka... baka mas gusto nila na floating ka kasi mas marami ka oras sa kanila. Yeah, that's one. Pero ang isa naman na pakita pampahimural na lang sa kanila. Oy, punta kayo sa office ko. Pakita ko sa inyo. Ang office building ko ay may 25 floors. Ang pinakataas is may helipad pa. So, medyo ang ganda-ganda ng office. Something like that. It's a very new building which is ang MMDA napakaganda ng office At napakaganda ng building bagong-bago. So, yun na lang pampahimural na, 'di ba? From Krame, dito tayo. Not so bad. Diba? Maka-attend pa kayo ng MMFF, marami kang makikitang artista. Pero, hindi nga naman sila sumama dahil very private yung mga bata. At, Kamusta po kayo? Kamusta po ang relasyon nyo sa mga officials sa pamahalaan? Like, kamusta po kayo ni Secretary John Vic Remulla? we're okay. Professional, no problem. Ay, nagkataon ngayon na ang MMDA is under the Office of the President. So, hindi kami masyado nagkakaroon ng maraming interaction. When was the last time you spoke with the President? I spoke with the President during inauguration yung water treatment facility dito sa Mandaluyong. Oh, Yeah, marami kaming mga napapag-usapan. ano po yung mga nagmarka? Baka meron po kayong pwedeng Privilege offer communication, sa ma'am. amin. Ayan, ang daming It's something that I privilege really... communication. those are things really that I cannot discuss in public. Ano po ang pakiramdam nyo? Iginawad na nga po ang 4-star kay General Nartates. Sabihin ko sa'yo pagbalik ko. Ano po ang maaasahan sa inyo ng mga kababayan natin bilang GM ng MMDA? Sa ating mga kababayan, first and foremost, ma'am, thank you very much for the chance that you've given me para mailahad ang programa ng MMDA sa ating mga kababayan. Asahan niyo po, MMDA is always here to provide you with the services that you need na nasa aming expertise at nasa aming mga mandato. Call us at 02136. 136 po yan, Metro Base 136. Pero may 02 lang na prefix dahil sa Manila. And then, within 5 minutes, kung yan ay banggaan lang, pwede namin kayong marespondihan sa loob ng 5 minuto at maikiklear ang insidente na yan sa loob ng 10 minuto. Marami pong salamat for making time and aasahan ko at hihintayin ko ang inyong pagbabalik para sagutin ang iba pang mga katanungan. Yes, ma'am. MMDA General Manager Nicolas Torre III.